Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 774 hanggang 800. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sige, pag-uusapan natin ang tungkol sa iba pang mga bagay sa ibang pagkakataon. Ang apurahang usapin ay harapin muna ang mga walang kaugnayang taong ito. Kinausap ni Alvin si Sandro habang lumingon siya kay Kofang at Finn. Sa kasalukuyan, si Kofang at Finn ay umatras na sa malayo, at ang kanilang mga ekspresyon ay agad na lumubog nang marinig nila si Alvin. Tinawag talaga kami ni Alvin bilang walang kaugnayang tao. Tumango si Sandro, ang hitsura ni Alvin ay naging dahilan upang tumaas ng husto ang kanyang kumpiyansa, at wala na siyang balak na tumakas pa. Ang kanyang nagbabagang tingin ay nakalok kay Kofang sa unang posibleng sandali. Kuya Alvin, iwan mo ang taong ito na gumagamit ng sibat sa akin. Pagkatapos ay iwanan mo sa akin ang isa na may hawak na isang masamang saber. Tumango si Alvin. Malas na saber. Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng pagsabog ni Finn, at siya ay sumigaw ng malamig. Alvin, sa tingin mo ba ay matatalo mo ako dahil lang sa kaya mong pigilan ang mga pag-atake ni Kofang? Talo ka. Nagsimulang tumawa si Alvin. Napakahirap bang talunin ka? Kofang. Nang nasa komprontasyon sina Alvin at Finn, si Sandro ay direktang umatake patungo kay Kofang, at sa maikling sandali, nakuha na niya ang isang magandang posisyon sa labanan. Bago ang dalawang tao na nagtataglay ng maihahambing na kakayahan, ang pagkakaiba ng ilang libong sinaunang may sungay na mammoth ay napakalaki pa rin. Kaya, halos kalabanan ni Kofang si Sandro mula sa isang pasibong posisyon. Finn. Mas nakaramdam ng takot si Kofang habang lumalaban siya, at hindi siya nag-alinlangan man lang na sa malaot madali ay matatalo siya ni Sandro kung magpapatuloy ito, kaya nagmadali siyang nagpadala ng voice transmission para humingi ng rescue kay Finn. Lumubog ang mukha ni Finn nang marinig niya ito, at ang origin energy sa kanyang katawan ay lumabas bago mabilis na nag-transform sa maraming material na kulay violet na kidlat na pumulupot sa kanyang katawan. Ang Grade 4 Spirit Saber sa mga kamay ni Finn na parang Diyos ng kidlat na bumaba sa mundo ay nanginginig, at itong Lightning Saber, na natatakpan ng kidlat ay tila handang umatake anumang oras. Kaagad, lumitaw ang 67 sinaunang may sungay na dragon silhouette at 4,000 sinaunang mammoth silhouette sa kalangitan sa itaas ng Finn. Bukod doon, isa pang mabangis na aura ang sumibol mula sa katawan ni Finn at sumanib sa Grade 4 na Spirit Saber sa kanyang mga kamay, at naglabas ito ng nakakatakot na lamig. Kasunod nito, isa pang 3 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang lumitaw sa kalangitan sa itaas niya. Third level Elementary Saber Concept. Sa sandaling ito, hindi nagpigil ni Finn at ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan. Hindi lamang siya ganap na sumabog sa kanyang lakas sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage, ang amplification ng Grade 4 na Spirit Saber ay ganap ding nahayag. Bukod doon, ginamit niya ang unang antas ng Intermediate Lightning Concept at ikatlong antas ng Elementary Saber Concept. Kapag ang Grade 4 na Spirit Saber sa kamay ni Finn ay tumama, ito ay maihahambing sa lakas ng 70 sinaunang may sungay na dragon at 4,000 sinaunang mammoth. Ang lakas ng 70 sinaunang may sungay na dragon. Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niya ang kababalaghan ng langit at lupa na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Finn, at pagkatapos ay sinabi niya, ipagpalagay ko na ang iyong lakas ay maaaring ituring na nasa tuktok sa gitna ng 10 batang henyo ng dinastiyang Darcho na dumating sa oras na ito. Ngunit, hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Alvin. Ang origin energy ay pumulupot at kumislap sa kanyang katawan bago tuluyang nag-transform sa mga hibla ng malalakas na hangin na umiikot sa kanya, na naging dahilan upang tila siya ay nag-transform sa isang Diyos ng hangin. Sa kalangitan, lumitaw ang 30 sinaunang Horned Dragon Silhouette bago lumitaw ang isa pang 20 sinaunang Horned Dragon Silhouette. Pangalawang antas ng Void Interpretation Stage. Unang antas ng Intermediate Wind Concept. Bahagyang nagsikip ang mga mag-aaral ni Finn nang makita niya ang eksenang ito. Kahit nahanda na siya sa pag-iisip noon pa man, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso nang talagang nakita niya si Alvin na nagpahayag ng lakas na hindi mas mababa sa kanya. Ilang taon si Alvin?
Ngunit ilang taon na siya. Alam niya na noong kaedad niya si Alvin, hindi man lang siya karapat-dapat na dalhin ang sapatos ni Alvin. Haha. Mabuti, mabuti. Ngayon, ako, si Finn, ay mag-e-enjoy sa pagkakataong pumatay ng isang henyo sa martial daw na tulad mo. Sa palagay ko ito ang pinaka-pinagmamalaki kong tagumpay sa buong buhay ko. Ngumisi si Finn habang ang grade 4 na spirit saber sa kanyang kamay ay nanginginig, na naging sanhi ng pag-usad ng mga sinaunang sungay na dragon silhouette sa kalangitan. Halatang handa na siya sa pag-atake. Pero sa kasamaang palad, hindi matutupad ang pangarap mo. Umalangaw-ngaw ang walang pakialam na boses ni Alvin. Sa sandaling natigilan si Finn, malinaw niyang nakita na isa pang apat na sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Alvin. Kasabay nito, ang mga hibla ng kulay violet na enerhiya ay lumitaw sa material na unos na bumalot sa katawan ni Alvin, at may mga mahinang tunog ng kidlat na tumatalon sa loob nito. 4th level elementary lighting concept. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Finn. Ang konseptong ibinunyag ni Alvin ngayon ay hindi gaanong hindi pamilyar sa kanya, at mismong ang konsepto ng pag-iilaw ang pangunahing naintindihan niya. Hindi ito ang katapusan. Kasunod nito, nakita niya ang kababalaghan sa kalangitan sa itaas ng Alvin na muling nagbago, at isa pang dalawang sinaunang may sungay na silhouette ng dragon ang lumitaw muli. Ang dalawang sinaunang may sungay na dragon silhouette ay lumitaw ng magkahiwalay. Unang antas ng elementary sword concept. Unang antas elementary earth concept. Sa wakas ay naging malungkot ang ekspresyon ni Finn. Hindi niya kailanman naisip na hindi lamang naunawaan ni Alvin ang void interpretation concept sa murang edad para makapasok sa void interpretation stage. Si Alvin ay aktwal na naunawaan ang isa pang tatlong pambihirang konsepto. Ito ba ay isang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa na kayang taglayin ng mga ordinaryong magsasaka? Malalim itong pinagdudahan ni Finn. Sa kasalukuyan, si Alvin ay hindi gumagamit ng isang espiritong sandata, ngunit ang kababalaghan ng langit at lupa ay nagsiwalat na ng 56 na sinaunang may sungay na dragon silhouette na nakapulupot mula sa langit na may kahangahangang aura na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Sa sandaling gumamit si Alvin ng isang espiritong sandata, hindi ba't higit pa sa akin ang kanyang lakas? Si Finn ay nababalisa. Alvin, tumanggap ng welga ko. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, si Finn ay tumama na parang kidlat na may layuning patayin si Alvin at alisin ang lahat ng problema sa hinaharap bago pa mabawi ni Alvin ang isang spirit weapon at makaipon ng puwersa. Ngunit sa kasamaang palad, sa sandaling umatake si Finn, si Alvin ay tila nahuhulaan niya ito at umiwas sa gilid. Ipoipo. Kaagad, si Alvin ay tila nag-transform sa isang unos na kumikislap sa itaas ng kalangitan. Kasabay ng paghinto niya sa paggalaw, may lumitaw na espada sa kanyang kamay, at ito ay isang espada na naglalabas ng alon ng nakakatakot na aura. Whoosh! Sa sandaling pumasok ang espadang ito sa kanyang kamay, ang unos na dumampi sa katawan ni Alvin ay agad na bumulwak dito. Kaagad, isa pang 30 sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kalangitan sa tabi ng umiiral na 56 na sinaunang sungay na dragon silhouette. Paano ito magiging posible? Ang eksenang nasa harapan niya ay naging dahilan upang hindi mapigilan ng mga mag-aaral ni Finn kundi magsikip. Amplification. Isang amplification ng 100%. Si Alvin ay isang martial artist sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage, at nang ganap na sumabog ang kanyang origin energy, ito ay maihahambing sa lakas ng 30 sinaunang may sungay na dragon. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng pag-asa sa isang espada, nakuha niya ang pagpapalakas ng lakas ng 30 sinaunang may sungay na mga dragon, at ito ay naging dahilan upang si Finn ay magkaroon ng kawalang paniwala sa parehong oras na nakaramdam siya ng labis na pagtataka. Kahit na ito ay isang Grade 1 Spirit Sword of Legend, magkakaroon ito ng amplification na hindi gaanong nakakatakot kaysa dito, tama ba? Ano ba talaga ang espadang ito sa pag-aari ni Alvin? Si Finn ay natatakot, lubos na natatakot. Sa sandaling ito, ginamit ni Alvin ang lahat ng kanyang kakayahan, at 86 na sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa kalangitan sa itaas niya, samantalang, mayroon lamang 70 sinaunang may sungay na dragon at 4,000 sinaunang mammoth na silhouette sa kalangitan sa itaas niya.
Paano naging posible na lumaban kung ang pagkakaiba sa pagitan nila ay halos ang lakas ng 15 sinaunang may sungay na dragon? Nang walang kaunting pag-aalinlangan, itinaas ni Finn ang kanyang saber upang ibitin sa itaas ng kanyang ulo habang ang material na kulay violet na kidlat sa kanyang katawan ay mabilis na kumikislap upang bumalot sa kanyang buong katawan sa loob ng napakalaking lightning saber. Om! Ang sable ng kidlat ay pamunit sa kalangitan at pumailan lang na may balak na tumakas. Gusto mong tumakas? Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay lumukot sa isang ngiti ng pang-aalipusta nang makita niyang si Finn ay gustong tumakas, at ang quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay ay nanginginig habang siya ay nag-execute ng 9 Dragon's Radiant Flash gamit ang kanyang sword concept, at ito ay naging dalawang material na Divine Dragon na humabol hanggang kay Finn. Swoosh! Swoosh! Ang mga banal na dragon ay sumugod sa kalangitan sa napakabilis na bilis, mas mabilis pa sila kaysa kay Finn na tila naging isang lightning saber, at hinabol nila siya sa maikling panahon. Alvin, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Malinaw na napansin ni Finn ang pagdating ng panganib at nagmamadaling humingi ng awa sa isang malakas na boses na nagpahayag ng mga hibla ng paghihirap, at ikinagulat nito sina Sandro at Kofang na nasa isang matinding labanan hanggang sa puntong pansamantalang huminto. Sabay-sabay silang tumangala sa langit nang marinig nila ito. Sa ilalim ng kanilang mga titig, ang mga mata ng dalawang material na banal na dragon ay biglang bumaril ng 4 na matinding kidlat na agad na pumasok sa kidlat na saber na sumunog sa kalangitan. Sa sumunod na sandali, nabasag ang sable ng kidlat at isang bangkay ang bumagsak sa lupa. Kasunod nito, nakita nila na nang maghiwa-hiwalay ang dalawang Divine Dragon sa hangin, isang kulay violet na figure ang humabol sa bangkay na nahuhulog sa himpapawid bago tahasang kinuha ang spatial ring sa kamay ng bangkay. Nagpatuloy ang pagbagsak ng bangkay bago naglaho sa loob ng illusory purgatory kasama ang grade 4 na spirit saber na hawak nito. Kapatid na Alvin. Si Sandro ay ganap na natigilan habang tinitingnan ang kulay violet na figure sa itaas sa malayong kalangitan. Kahit napuno siya ng kumpiyansa kay Alvin, hindi niya akalain na napatay ni Alvin si Finn na nasa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage sa loob lamang ng maikling panahon. Paano ito magiging posible? Ang mukha ni Kofang ay namumutla habang nakatingin sa mala-violet na figure sa di kalayuan na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Kahit na si Alvin ay isang second level na Void Interpretation Stage na martial artist na nagtataglay ng grade 3 spirit weapon na maaasahan, imposible para kay Alvin na patayin si Finn sa napakaikling panahon. Maaaring isa siyang third level Void Interpretation Stage martial artist. Biglang bumangon sa puso ni Kofang ang isang pag-iisip na kahit siya ay walang katotohanan, ngunit kapag naisip na ito, imposible na para sa kanya na pigilan pa ito. Kanina, pagkatapos na bawiin ni Alvin ang quasi-royal grade spirit sword at gamitin ang kanyang buong lakas para patayin si Finn, itinapon niya kaagad ang spirit sword, samantalang, ang 86 na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon sa langit ay nawala kasama nito at hindi nakita ni Sandro at Kofang. Kaya lubos nilang hindi alam kung ano ang nangyari kanina. Bang! Sa labas ng inscription formation na bumuo ng illusory purgatory, isang bangkay na may hawak na grade 4 spirit sword ang nahulog at mabangis na bumulusok sa arena ng labanan. Finn. Ang kinatawan ng dinastiyang Darcho ay naging malungkot sa ekspresyon nang makita niya ang taong ito, at napasigaw siya sa gulat. Finn. Agad, ang isang malapit na kinatawan ng isang dinastiya ay tumingin sa kinatawan ng dinastiyang Darcho na may pagtataka. Siya ang Finn ng Darcho Dynasty mo. Kumbaga, itong Finn ay isa ng first level Void Interpretation Stage martial artist noong isang taon. Nakarating na si Finn sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage 3 araw na ang nakakaraan. Ang kinatawan ng dinastiyang Darcho ay nagsalita ng may malungkot na ekspresyon. Ano? Kaagad, ang mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya na may mga hindi pagkakaunawaan dahil ang bagay ay walang personal na interes sa kanila ay nagpahayag ng mga pagpapahayag ng hindi paniniwala. Kahit isang second level na Void Interpretation Stage na martial artist ay napatay na. 775.
Kung tutuusin, hanggang ngayon, karamihan sa mga kabataang henyo ng iba't ibang dinastiya na napatay sa Illusory Purgatory ay nasa Void Initiation stage lamang, samantalang, ang Void Interpretation stage na martial artist ay hindi mabibilang sa kanilang mga kamay at lahat sila ay mga martial artist sa unang antas ng Void Interpretation stage. Ngunit ngayon, isang martial artist sa ikalawang antas ng Void Interpretation stage ang napatay, at naging sanhi ito ng bahagyang pagkabalisa ng mga kinatawan ng iba't ibang dinastiya. Hanggang ngayon, kabuoang 35 katao ang namatay. Isa pang 9 na tao ang kailangang mamatay bago ang natitirang 50 katao ay maayos na makapasa sa unang round ng mga selection at makaalis mula sa Illusory Purgatory. Maraming kinatawan ng bumulong sa kanilang sarili at nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Sa loob ng Illusory Purgatory. Nang mag-isa nakaharap sina Alvin at Sandro, hindi man lang naisipan ni Kofang na tumakas. Hindi namamalayan, basang-basa na ng malamig na pawis ang nakasuot sa likod niya. Kuya Zhang, gusto mong gawin ko ito para sa iyo. Walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Kofang habang kinakausap niya si Sandro, at ang kanyang mga salita ay naging dahilan ng pagkamutla ng mukha ni Kofang. Hindi. Umiling si Sandro habang tumakbo siya palabas para muling sumugod kay Kofang. Swoosh! Ang long ay napunit sa kalangitan at bumaba ng may napakalakas na lakas, na naging sanhi ng pagdilim ng mukha ni Kofang habang nagmamadali siyang hamarang gamit ang 7 talampakang sibat sa kanyang kamay. Ngunit sa kasamaang palad dahil si Finn ay napatay at si Alvin na pumatay kay Finn ay nakatayo sa malapit, ang isip ni Kofang ay nasa kaguluhan, at siya ay lubos na hindi magawang ibigay ang kanyang buong lakas. Makalipas ang 15 minuto, sa wakas ay nasugatan ng husto si Kofang sa patuloy na pag-atake ni Sandro. Bang! Bumaba ang wine gourd mula sa langit na parang bundok na dumidiin mula sa langit at dinurog si Kofang hanggang sa mamatay. Matapos mamatay si Kofang, inalis ni Sandro ang spatial ring ni Kofang at grade 3 spirit spear bago tinadyakan ang ulo ni Kofang na nabundle at ginamit ang nakakasuklam na puwersa para kumislap sa tagiliran ni Alvin, samantalang, ang bangkay ni Kofang sa halip ay bumilis habang ito ay kumikislap pababa at tuluyang nawala sa Illusory Purgatory. Kuya Alvin. Ipinasa ni Sandro ang spatial ring at grade 3 spirit spear kay Alvin, ngunit tinanggihan ni Alvin. Kuya Zhang, anong ginagawa mo? Ito ang mga samsam mo sa labanan at walang kinalaman sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na akong pinatay nila. Kaya paano ko makukuha ang mga samsam na ito mula sa labanan? Kunin mo. Matatag na nagsalita si Sandro. Sa huli, kinuha ni Alvin ang grade 3 spirit spear lamang. Maaari ko pa ring ibalik ang grade 3 spirit spear na ito sa kaldero at muling pinuhin ito para pinuhin ang isang spirit weapon na may mas mataas na kalidad. Kung tungkol sa spatial ring, itago mo ito, Kuya Zhang. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod si Alvin. Inilayo ni Sandro ang spatial ring nang walang magawa bago sumunod kay Alvin. I wonder how many people have died up until now. But, based on the time, at least more than 30 people have already died. Hindi maiwasan ni Alvin na hulaan habang nasa daan. Nagtataka ako kung nasaan sina Lizardo at young Miss Irish, sabi ni Sandro. Hanggat hindi nila na-encounter ang mga figure na iyon mula sa iba pang mga dynasties na mahirap harapin, kung gayon dapat silang maging maayos sa kanilang lakas. Kahit na ganito ang kanyang pananalita, bahagyang nag-aalala pa rin si Alvin sa kanyang narinig. Maayos si Lizardo dahil nagtataglay siya ng cultivation sa ikalawang antas ng Void Interpretation stage, kaya taglay niya ang lakas na protektahan ang kanyang sarili. Kahit na si Irish ay nagtataglay ng Fire Spirit Body, at ang kanyang likas na talento at pag-unawa ay parehong nahihigitan ng mga ordinaryong tao, ngunit siya ay napakabata pa rin kung tutuusin. Bukod dito, nasa unang antas pa lang siya ng Void Interpretation stage, kaya maraming tao ang kayang talunin at patayin pa siya. Sa Illusory Purgatory, kahit na ang isa ay namatay, ang isa ay namatay para sa wala. Dahil maliban na lang kung may nakasaksi sa eksena gamit ang kanilang dalawang mata, kung hindi, walang makakaalam kung sino ang pumatay sa isang tao. Kung may nangyari talaga kay Irish, kapag nagalit si Uncle Flair, natatakot akong papatayin niya lahat maliban sa iilan sa atin na may magandang relasyon kay Irish.
Kung may nangyari kay Irish, naniniwala si Alvin na si Wilbur ay talagang hindi tatayo, at tiyak na ipaghihiganti niya si Irish na parang baliw. Kahit na si Wilbur ay palaging naghahayag ng isang seryosong hitsura bago si Irish, tiyak na dahil dito naramdaman ni Alvin ang malalim na pag-ibig ni Wilbur para kay Irish. Ito ay isang walang pag-iimbot na pag-ibig ng ama, isang pag-ibig ng ama na nagawa niyang ibigay ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak na babae. Si Wilbur ay handang isuko ang kanyang sariling buhay para sa kapakanan ni Irish, at ito ay isang bagay na hindi pinagdudahan ni Alvin kahit kaunti. Tara na! Kumikislap ang figure ni Alvin habang binilisan niya ang pag-flash pasulong. Gusto niyang mahanap si Irish sa lalong madaling panahon dahil nag-aalala siyang may mangyayaring hindi inaasahan kung huli na siya. Mahigpit na sumunod si Sandro sa likuran niya. Lumipas ang isang oras, ngunit hindi pa nakikilala nina Alvin at Sandro ang kahit isang batang henyo mula sa iba't ibang dynasty sa buong daan. Lumipas ang 2 oras. Alvin. Nang si Alvin at Sandro ay nagpapatuloy, bigla silang nakarinig ng mabangis na sigaw mula sa malayo. Ang boses na ito ay hindi pamilyar kay Alvin. Tumigil sa paggalaw si Alvin, at ang kanyang mabangis na tingin ay direktang kumislap patungo sa pinanggalingan ng boses. Siya yun. Huminto si Sandro kasama si Alvin bago tumingin, at nang makita niya ang figure na unti-unting lumalapit, hindi naiwasang tumaas ang kanyang mga kilay dahil nakilala niya ang taong ito. Ang taong ito ay katulad din ng isang batang henyo na nagmula sa Dark Cloud Dynasty hanggang sa Ancient Desert City upang lumahok sa martial competition ng 10 dynasties tulad ng kanyang sarili at Alvin. Sherman. Ngunit nang maisip niya ang hindi maarak na lihim na pamamaraan ng taong ito, unti-unting nagsikip ang mga mag-aaral ni Sandro, at nagkaroon siya ng takot. Pagkaraan ng maikling sandali, nang maalala niya na ang Alvin na maaaring mag-ondo ng lihim na pamamaraan ni Sherman ay nasa kanyang tabi, nakahinga ng maluwag si Sandro at bumalik sa normal. Para kay Alvin, ang kanyang mga mata ay napuno ng kasiya siyang sorpresa nang makita niya si Sherman, at pagkatapos ay kumikislap ang mga ito na may mga bakas ng malamig na ilaw. Kung sasabihin niya kung sino ang taong pinakagusto niyang patayin pagkatapos makapasok sa illusory purgatory, kung gayon ito ay si Sherman ng walang pag-aalinlangan. Noong una ay nag-aalala ako na hindi ko makaharap si Sherman. Ngunit hindi ko akalain na siya mismo ang darating na hahanapin ako, talagang walang hirap na paghahanap. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Alvin na si Sherman ay talagang lumalapit sa kanya, at isang napakatalino ng ngiti ang malinaw na bumalot sa mukha ni Sherman. Malinaw na nakita ni Alvin ang napakalamig na ilaw sa mga mata ni Sherman, at ito ay naging dahilan upang hindi niya maiwasang mataranta. Si Sherman ay hindi talaga tumatakas matapos akong makita. Logically speaking, alam niya na ang Devil Seal tablet na hawak ko ay may kakayahang sugpuin ang kaluluwa sa kanyang katawan na tila pag-aari ng isang martial emperor stage expert, kaya hindi siya dapat maglakas loob na makipaglaban sa akin. Maaari ba na siya ay nakakuha ng isang uri ng hindi inaasahang pagkikita sa loob ng maikling 1 taon na ito? Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Alvin, dapat nating tapusin ang lahat sa pagitan natin, at ang wakas na ito ay gagawin dito. Walang pakialam na nagsalita si Sherman. Mukhang sobrang confident mo sa sarili mo. I wonder kung saan mo kinukuha ang confidence niya. Nagsimulang tumawa si Alvin. Sa palagay ko ay napakalinaw mo kung saan nagmumula ang aking kumpiyansa. Ikaw, Alvin, ay hindi dapat gamitin ang Illusory Realm Soul Skill sa lugar na ito, tama ba ako? Ngumisi si Sherman. Mukhang hindi simpleng figure ang matandang iyon na nakatago sa katawan mo. Alam niya talaga na hindi ko magagamit ang mga soul skills dito. Unti-unting nanliit ang mga mata ni Alvin, ngunit hindi siya gaanong nagulat. Kung ang may-ari ng strand ng hindi kumpletong kaluluwa sa katawan ni Sherman ay talagang isang martial emperor stage expert sa nakaraan, kung gayon kahit na hindi siya isang inscription master, tiyak na magkakaroon siya ng isang tiyak na antas ng pangunawa sa mga inscription. Dahil kahit na ito ay isang martial emperor stage expert, kapag ang eksperto ay pumasok sa soul suppression formation na binuo ng isang inscription master na nagtataglay ng spiritual force na mas malakas, ang eksperto ay hindi rin magagamit ng anumang kakayahan sa pamamagitan ng spiritual force. Ngunit, kahit na hindi ko magamit ang mga soul skill dito, sa tingin mo ba ay kapareha mo ako?
Pagkatapos ng lahat, mayroon akong isang bagay na makakalaban sa matandang iyon, at hindi kanya matutulungan, sabi ni Alvin. Matagal na niyang nakita ang kasalukuyang cultivation ni Sherman, at ito ay nasa unang antas lamang ng void interpretation stage. Kung walang tulong si Sherman ng hindi kumpletong kaluluwa na tila kabilang sa isang eksperto sa Martial Emperor stage, imposibleng matalo siya ni Sherman. Si Sandro ay nakatayo sa gilid at naguguluhan habang nakikinig sa pag-uusap nina Alvin at Sherman, at lubos niyang hindi maintindihan kung ano ang eksaktong sinasabi nilang dalawa. Illusory Realm Soul Skill. Matandang kasama. Wala siyang alam tungkol dito. Malamig na ungol ni Sherman. Sa tingin mo ba kailangan kong gumawa ng hakbang para patayin ka? Dahil sa mga salita ni Sherman, hindi napigilan nina Alvin at Sandro na matigilan. Whoosh! Sa sandaling ito, isang mabilis na figure ang lumabas mula sa likod ng isang malayong bangin, at dumating ito upang tumayo sa tabi ni Sherman sa isang kisap mata. Sherman, hindi ko talaga akalain na mayroon kang makakalaban sa iyo. Hindi ka takatakang hindi mo ako pinatay kanina at binigyan mo pa ako ng pabor. Kaya lumalabas na ito ay para sa kapakanan ng pakikitungo kay Alvin. Kinausap ng taong dumating si Sherman habang nakatingin kay Alvin. Lorcan. Lumubog ang mukha ni Alvin nang hindi niya akalain na makikipagsabuatan si Sherman kay Lorcan. Kung sasabihin niya kung sinong batang henyo sa Illusory Purgatory ang wala siyang kasiguraduhan sa pagtatagumpay laban, kung gayon si Lorcan ay walang alinlangan na isa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nagamit ang kanyang soul skill, Thousand Illusions, dito. Si Lorcan, ang Crown Prince ng Darming Dynasty ay isang martial artist sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Kahit na naiintindihan niya ang unang antas ng konsepto ng Void Interpretation Stage, ang kanyang lakas ay malalampasan pa si Alvin pagkatapos itong palakasin ng isang spirit weapon. Kahit na mayroon siyang mataas na grade na Heaven Rank Offensive Martial Skill, ang Nine Dragons Radiant Flash, na maaasahan, ngunit bilang isang third-level Void Interpretation Stage Martial Artist at ang Crown Prince ng Darming Dynasty, si Lorcan, ay tiyak na nilinang ang isang Heaven Rank Martial Skill. Kahit na ang kanyang Nine Dragons Radiant Flash ay mas kakilakilabot kaysa sa Heaven Rank Martial Skill na nilinang ni Lorcan, ngunit ang lakas ni Lorcan ay malayo sa isang bagay na kayang kiligin ni Alvin. Kaya wala siyang kahit katiting na katiyakan kapag laban kay Lorcan. Lorcan, huwag mong maliitin si Alvin. Nandito lang tayo. Kung nasa labas, baka hindi mo nahawakan ang mga sulok ng manggas niya bago siya pinatay, sabi ni Sherman. Alam ko. Ang ating Darming Dynasty na si Ted ay natalo na sa kanyang mga kamay. Tumango si Lorcan habang ang kanyang mga mata ay titig na titig kay Alvin, at ang mga nagyayelong malamig na ilaw ay kumikislap sa loob. Alvin, nagdulot ka ng gulo sa kabisera ng Darming Dynasty ko ilang buwan na ang nakakaraan at pinahiya ang mga batang henyo ng Darming Dynasty ko bago naging sanhi ng pagkamatay ng elder ko ng Dalton Clan. Tamang makakaganti ako sa iyo para dito ngayon. Habang nagsasalita si Lorcan, ang origin energy sa kanyang katawan ay tumalsik at biglang bumaril sa kalangitan bago binalot ang kanyang buong katawan sa loob nito, na naging sanhi ng kanyang pagbabago sa isang malaking bola ng apoy. 776. Whoosh! Ang kababalaghan ng langit at lupa ay biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Lorcan, at maraming parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang namuo. Una, lumitaw ang 40 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon bago ang isa pang 30 ay nabuo sa anyo. Ikatlong antas ng yugto ng Void Interpretation. Pangalawang antas Intermediate Fire Concept. Hindi iyon ang katapusan. Kasama ng mga hibla ng material na Asher na enerhiya at violet na enerhiya na lumulutang sa loob ng apoy, isa pang 5 at 3 sinaunang sungay na dragon silhouette ang sunod-sunod na lumitaw. Ikalimang antas Elementary Wind Concept. Third Level Elementary Lightning Concept. Isang kabuuan ng 78 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na agresibong nakapulupot mula sa langit, at nagdulot ito ng isang uri ng visual na epekto sa iba. Ang lakas na ito ay bago pa ang Crown Prince ng Darming Dynasty, si Lorcan, ay gumamit ng spirit weapon. Whoosh!
Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw ang isang pamaypay na gawa sa hindi kilalang mga materyales mula sa manipis na hangin sa kanyang kamay, at ang pamaypay ay nagtataglay lamang ng isang frame at mga dahon na nakatikip dito. Kasabay ng mga apoy sa katawan ni Lorcan na bumubulusok sa bentilador, ang pamaypay ay binalot ng isang patong ng apoy at naging isang naglalagablab na pamaypay na walang tigil na kumikislap ng nakakapasong apoy. Ang enerhiya ng langit at lupa ay muling uminag sa kalangitan nang lumitaw ang isang grupo ng mga sinaunang sungay na dragon silhouette, at kung titingnang mabuti, ang mga ito ay umabot sa 27. Bukod sa 27 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon, isa pang 2,000 sinaunang sungay na mammoth silhouette ang lumitaw. Ang lakas ng ikatlong antas ng Void Interpretation Stage kapag ganap na sumabog ay maihahambing sa lakas ng 40 sinaunang may sungay na dragon. Isang amplification ng 27 sinaunang may sungay na dragon at 2,000 sinaunang mammoth. Ang Spirit Fan na nasa pag-aari ni Lorcan ay isang Grade 3 Spirit Weapon na may kakayahang magbigay ng 68% amplification. Nakita ni Alvin ang kakayahan ng Spirit Fan sa kamay ni Lorcan sa unang posibleng sandali. Hindi nagulat si Alvin na si Lorcan ay nagtataglay ng Grade 3 na Spirit Weapon na tulad nito. Sa anumang kaso, si Lorcan ay ang Crown Prince ng Darming Dynasty, kaya paanong hindi siya magkakaroon ng Grade 3 Spirit Weapon na maaasahan. Ang lakas ng 105 sinaunang may sungay na dragon at 2,000 sinaunang mammoth. Ang mga mag-aaral ni Alvin ay hindi maiwasang maghigpit habang tinitingnan niya ang kababalaghan ng langit at lupa sa itaas ni Lorcan. Sa lakas ni Lorcan, hindi banggitin na naintindihan lang niya ang unang antas ng Intermediate Wind Concept, kahit na naiintindihan niya ang pangalawang antas ng Intermediate Wind Concept, imposible pa rin para sa kanya na maging katapat ni Lorcan. Sa lahat ng mga kabataang henyo ng iba't ibang dinastiya na kilala ko hanggang ngayon, marahil si Sherman lang ang may kakayahang talunin si Lorcan pagkatapos niyang sapian ng hindi kumpletong kaluluwa sa loob ng kanyang katawan na tila pag-aari ng isang eksperto sa Martial Emperor stage. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Samantala, hindi napigilan ni Alvin na maalala na sinabi ni Lorcan na hindi siya pinatay ni Sherman noong kalalabas lang niya kanina. Malinaw, nilabanan ni Lorcan si Sherman, at dapat na pinahintulutan ni Sherman ang hindi kumpletong kaluluwa na angkinan ang kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na talunin si Lorcan ng may labis na lakas, ngunit hindi niya pinatay si Lorcan. Siyempre, hindi dahil maawain si Sherman kaya hindi niya pinatay si Lorcan, ngunit sa halip ay dahil gusto niyang gamitin si Lorcan para harapin si Alvin. Grabe ang pagkana ni Sherman. Ang ekspresyon ni Alvin ay ganap na nagdilim habang nakatingin kay Sherman, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may matinding liwanag na tila naghihintay ng pagkakataong lumunin si Sherman. Sa sandaling ito, mas lalo pa niyang ninais na patayin si Sherman. Hanggat hindi maalis si Sherman, malaon o huli ay magiging isang malaking kalamidad si Sherman. Ano? Gusto mo ba akong patayin? Matapos niyang mapansin ang titig na puno ng pagpatay na layunin na binaril ni Alvin, ipinakita niya ang isang napakatalino na ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa kasamaang palad, wala kang pagkakataon. Siguradong mamamatay ka dito ngayon sa kamay ni Lorcan. Kung mayroon ka pang panghabang buhay, tandaan mo ito ng maayos. Huwag mo akong saktan, Sherman. Ako, si Sherman, ay hindi isang tao na kayang saktan mo, Alvin. Nang matapos siyang magsalita, tuwang-tuwa siyang sumimangot, at tila nakita na niya ang eksenang pinatay ni Lorcan si Alvin. Sherman, sigurado ka bang mapapatay ako ni Lorcan? Isang anting-anting ang lumitaw sa kanang kamay ni Alvin, at isa ito sa 3 anting-anting na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong araw na iyon, at ginamit niya ang isa sa Azure Forest Imperial Kingdom noong nakaraan. Ang talisman na iyon ang pumatay sa eksperto sa Void Transformation Stage ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Sa kasalukuyan, 2 lamang sa mga anting-anting na ito ang natitira sa kanyang pag-aari. Sa totoo lang, ayaw niyang gamitin ang anting-anting kay Lorcan, dahil kahit na si Lorcan ay ang Crown Prince ng Darming Dynasty, para sa kanyang pag-aalala, si Lorcan ay hindi karapat-dapat sa kanya na gumamit ng anting-anting. Ito ay hindi ordinaryong anting-anting, ngunit isang anting-anting na naging sanhi ng kahit na mga eksperto sa Void Transformation Stage na agad na mapatay kapag nakaharap dito.
Ang ayaw sa puso ni Alvin na gamitin ang anting-anting na ito sa ikatlong antas lamang ng void interpretation stage na martial artist. Never mind. Pagkatapos kong patayin si Lorcan, si Sherman ay hindi makakataka sa kamatayan. Gamit ang isang anting-anting kapalit ng kanilang buhay, kahit na ako ay nagdurusa pa rin sa pagkawala, magagawa kong protektahan ang aking buhay sa anumang paraan. Walang tigil na inaliw ni Alvin ang kanyang sarili, kung hindi, talagang nag-aalala siya na hindi siya papayag na itapon ang anting-anting sa kanyang kamay at lipulin si Lorcan. Itigil mo na ang sadyang pagmimastula. Lorcan, patayin mo siya. Itinuring ni Sherman ang mga salita ni Alvin na hindi niya napansin, at sumigaw siya ng may banayad na boses. Nakalok ang tingin ni Lorcan kay Alvin sa unang posibleng sandali nang marinig niya ito, at pagkatapos ay ang kanyang buong katawan ay tila naging isang kidlat na direktang kumikislap patungo kay Alvin. Kuya Alvin, mag-ingat ka. Malungkot ang mukha ni Sandro habang sumisigaw siya ng paputok. Kahit na alam niyang malayo siya sa pagiging kapareha ni Lorcan, kinuha pa rin niya ang kanyang long at nilayo na pigilan si Lorcan. Nililigawan mo si kamatayan. Napaungol si Sherman sa mahinang boses habang umusbong ang hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ang kanyang buong katawan ay tila naging isang walang awa na mabangis na hayop na sumugod kay Sandro sa isang iglap. Whoosh! Nang makaharap si Lorcan na may pananakot na lumapit, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay na humahawak sa anting-anting, at sinadya niyang itapon ang anting-anting at direktang lipulin si Lorcan. Nang malapit na niyang ihagis ang anting-anting, naramdaman niya ang eksena bago nanginginig ang kanyang mga mata, dahilan upang kusang kumapit siya ng mahigpit sa anting-anting sa kanyang kamay, at hindi niya ito itinapon. Kasabay nito, ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay naging itim, na para bang ang buong langit at lupa ay biglang sumailalim sa isang uri ng hindi pangkaraniwang paggalaw. Haha! Hindi ko akalain na ang swerte ko pala. Sa sandaling ito, ganap na natauhan si Alvin, at naunawaan niya ang nangyari. Nang ang masasayang pag-iisip ni Alvin ay pumasok sa kanyang isipan, isang malawak na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, at siya ay nagpakita sa kalangitan sa itaas ng isang malawak na arena ng labanan. Lumabas na kami. Nagpakita si Alvin ng isang napakatalino ng ngiti habang casual niyang inalis ang anting-anting sa kanyang kamay. Natural na alam ni Alvin kung ano ang nangyari nang makita niya ang lahat sa harap niya. Nang gumawa ng hakbang si Lorcan laban sa kanya na may balak na patayin siya at nilayon niyang itapon ang anting-anting upang lipulin si Lorcan, ang ika-44 na tao ay napatay sa loob ng illusory purgatory. Dahil 44 na tao ang napatay at 50 ang natitira, nangangahulugan din ito na ang unang round ng mga selection ay natapos na, samantalang sila ay ilalabas mula sa illusory purgatory na nabuo mula sa inscription formation sa isang napapanahong paraan, at ito ay nagbigay daan din sa kanya upang mailigtas ang isang napakamahal na anting-anting. Ang swerte kung ito ay sadyang lumalaban sa langit. Kahit na hindi niya nagawang patayin sina Lorcan at Sherman, hindi man lang nakaramdam ng panghihinayang si Alvin. Hanggat umalis siya sa illusory purgatory, ang kanyang espiritual na puwersa ay hindi na mapipigilan pa, at magagamit niya ang kanyang kakayahan sa kaluluwa, thousand illusions, ayon sa gusto niya. Ngayon ay ganap na niyang kayang patayin pareho sina Lorcan at Sherman ng walang anting-anting. Ha. Pagkaraan ng maikling sandali, umalangaw-ngaw ang malakas na tawa ni Sandro, at napuno ito ng kagalakan. Obviously, na-realize niya rin ang nangyari. Sa simula, pinanghahawakan na niya ang pag-iisip na mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan, ngunit sa kritikal na sandali, isang eksenang tulad nito ang naganap, at naging sanhi ito upang wala siyang pagpipilian kundi ang buntong hininga ng may damdamin tungkol sa kanilang kapalaran. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya mag-iisip ng ganito ay dahil hindi niya alam na may ibang paraan si Alvin para patayin si Lorcan. Si Sherman at Lorcan ay lumitaw sa malapit, at pagkatapos makaramdam ng pagkalito, napagtanto nila kung ano ang nangyari, na naging sanhi ng malungkot ang kanilang mga mukha. Ang swerte mo! Ang malamig na tingin na ipinutok ni Sherman ay dumaan kay Alvin at Sandro habang siya ay malamig na ungol. Kung alam ko lang, kanina pa ako umatake. Kung umatake ako sa lalong madaling panahon, imposibleng mabuhay si Alvin. Bumantong hininga si Lorcan at bahagyang nakaramdam ng panghihinayang.
Alam ni Lorcan na dahil umalis sila sa illusory purgatory, nangangahulugan din ito na magagamit ni Alvin ang kanyang illusory realm soul skill. Ayon sa impormasyong nakuha niya mula kay Sherman, kapag ginamit ni Alvin ang illusory realm soul skill, na iyon laban sa kanya, tiyak na ang kahihinatnan ay hindi na makakaligtas para sa kanya. Lumabas na kami. Haha. Lumabas na kami. Samantala, ang mga grupo ng mga batang henyo na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan kasama si Alvin ay nagsimulang tumawa, at ang ilan ay nawala ng pag-asa at nagsimulang magsaya. Ang oras na naranasan nila sa loob ng illusory purgatory ay parang isang uri ng pagpapahirap sa kanila, dahil nag-aalala sila kung makatagpo sila ng isang buhay na mas malakas kaysa sa kanila at papatayin sa bawat sandali. Ngayon, sila ay lumabas at nakaligtas sa unang round ng martial competition ng 10 Dynasties. Bukod dito, nakuha nila ang mga kwalipikasyon para sumulong at lumahok sa ikalawang round ng mga selection. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila may napansin ang grupo ng mga batang henyo na nagsasaya, at lahat sila ay tila nasasakal ng mahigpit ang kanilang mga lalamunan at hindi na magawang gumawa ng kahit katiting na ingay. Ang napakaraming bangkay na nakahandusay sa combat ring ay walang tigil na tumama sa kanilang mga mata at naging dahilan upang makaramdam sila ng takot. Katulad nila, ang mga taong ito ay mga buhay na tao bago pumasok sa illusory purgatory. Ngunit ngayon, habang sila ay lalabas mula sa illusory purgatory na buhay pa, ang iba ay naging napakaraming malamig na bangkay. Marami sa mga taong ito ang kanilang mga kaibigan at kasama, at tiyak na ang pagkamatay ng mga taong ito ang nakakuha ng pagkakataon para mabuhay sila. Biglang tumahimik ang langit sa itaas ng battle arena. Bricks, Hines, Hugh. Namatay silang lahat. Tiningnan ni Alvin ang 4 na bangkay na nakatambak, at sila ay 4 sa 10 batang henyo na nagmula sa Dark Cloud Dynasty sa pagkakataong ito. 3 sa mga taong ito ay may pambihirang lakas, at hindi sila pamilyar kay Alvin. Ang pinakamatandang young master ng Yale clan, si Bricks, ang pangalawang prinsipe ng Imperial family ng Dark Cloud Dynasty, si Hines, at ang batang prinsipe Hugh. Hindi ko inaasahan na kahit si Hugh ay mamamatay. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Alam niya ang lakas ni Hugh, at napakahusay nito. Kung hindi, imposibleng makuha ni Hugh ang pangatlo sa Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty 1 taon na ang nakalipas. Si Sherman na lang ang natitira sa mga miyembro ng Imperial family. Lahat ng mga kadugo ng Emperor ay namatay. Sa palagay ko ay hindi maganda ang pakiramdam niya. Nang mag-isip siya hanggang dito, hindi maiwasan ni Alvin na tumingin sa Emperor ng Dark Cloud Dynasty. Sa sandaling ito, ang mukha ng Dark Cloud Dynasty's Emperor ay labis na madilim, at ang kanyang mga mata ay napuno pa ng isang iskarlata na pulang kulay. 777. Naiintindihan ni Alvin ang damdamin ng emperador ng dinastiyang Dark Cloud. Ang pinaka-namumukod tanging anak ng emperador at ang pamangkin na higit na namumukod tangi kaysa sa kanyang anak ay namatay ng ganoon, at namatay sila ng malayo sa kanilang tahanan. Ito ay talagang isang bagay na mahirap tanggapin. Sa ilang sandali, napansin ni Alvin na pagkatapos huminga ng malalim ang emperador ng dinastiyang Dark Cloud, bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang mukha ay talagang nagpakita ng ngiti nang tumingin siya kay Alvin. Alvin, binabati kita. Kasabay nito, ang pagpapadala ng boses ng Emperor na puno ng intensyon ng pagbati ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan, at naging sanhi ito ng pakiramdam ni Alvin na bahagyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Sinasabing ang kay Emperor ay walang puso, at ngayon, maituturing siyang lubos na naunawaan ito. Marahil sa kanyang mga mata, kung namatay ang kanyang anak, maaari siyang manganak ng isa pa, samantalang, ang kanyang pamangkin ay hindi na mahalaga. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang benepisyong makukuha ng Dark Cloud Dynasty sa martial competition ng 10 Dynasties sa pagkakataong ito. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sa gitna ng 50 tao na nakaligtas sa unang pag-ikot ng pagpili, sinakop ng Dark Cloud Dynasty ang 6 sa mga posisyong ito, na naging dahilan upang ito ay matatag na nirerango sa harap sa gitna ng 10 dinastiya. Whoosh! Whoosh!
Hindi nagtagal, bumalik sina Alvin at Sandro sa lugar kung saan nakatayo si Wilbur, Sword 13, at Saber 5, samantalang, si Irish, Lizardo, at Logan ay nakatayo na sa himpapawid noon pa man. Kuya Darfield, Kuya Zhang. Noong kalalabas lang ni Irish mula sa illusory purgatory at bumalik sa tabi ni Wilbur, ang kanyang tingin ay agad na hinanap ang bakas ni Alvin, at nakahinga lang siya ng maluwag pagkatapos niya makitang si Alvin ay ganap na hindi nasaktan. Tumango sina Alvin at Sandro, at pagkatapos ay tumawa si Sandro. Young Miss Irish, hindi mo ito nakita sa illusory purgatory kanina. Hinahanap ka ni Brother Alvin ng labis na sabik. Kuya Zhang. Hindi inaasahan ni Alvin na ibebenta siya ni Sandro sa isang kisap mata, at agad niyang pinandilatan ng galit si Sandro. Namula ang magandang mukha ni Irish nang marinig niya ito, at parang may dugong tumulo mula sa kanyang mukha. Ako at si Young Miss Irish ay maagang nakatagpo, at wala kaming nakasalubong na kahit anong kakilakilabot na kaaway. Kaya pagkatapos naming pumatay ng ilang tao, nagtago kami sa gilid at hinintay na matapos ang unang round. Nakangiting sabi ni Lizardo, nakita ko kayong dalawa na lumabas na magkasama. Hindi kaya na encounter ninyo ang isa't isa doon. Oo. Tumango si Sandro, at pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag na may bahagyang takot sa kanyang puso. Maswerte kayong dalawa. Ako at si Kuya Alvin muntik nang mapatay ni na Sherman at Lorcan. Ang mga ekspresyon ni Irish at Lizardo ay hindi maiwasang magdilim nang marinig nila si Sandro, at sinabi ni Lizardo na nakakunot ang noo, paano nakipagsabuatan si Sherman kay Lorcan. Kahit magsanib puwersa sila, baka hindi sila kalaban ni Kuya Darfield, di ba? Si Irish ay may tiyak na antas ng pangunawa sa lakas ni Alvin. Mukhang hindi maisigawan ni kapatid na Alvin ang lihim na pamamaraan na iyon na may kakayahang lituhin ang kanyang mga kaaway doon. Si Sherman ay maaaring baliwalain dahil may paraan si kapatid na Alvin upang kontrahin ang sekretong pamamaraan ni Sherman, at kahit na hindi niya ginamit ang lihim na pamamaraan, hindi natatakot si Brother Alvin sa kanya. Ngunit kapag ginamit ni Lorcan ang kanyang buong lakas kasama ang lakas na pinalakas mula sa kanyang grade 3 na spirit weapon, ito ay maihahambing sa lakas ng 105 sinaunang may sungay na dragon. Ako at si Brother Alvin ay hindi magiging kaparehan niya kung sasabak kami sa kanya. Nagsalita si Sandro na may bahagyang takot. Kung gayon ano ang nangyari sa huli. Bahagyang namutla ang ekspresyon ni Irish nang marinig niya ito. Kahit na alam niyang naayos na ni Alvin ang mahirap na sitwasyon, siya pa rin ang pinagpawisan ng malamig para kay Alvin sa kanyang puso. Para kay Alvin, na nag-aalalang partido, sa halip ay tumayo siya sa gilid na may kalmadong ekspresyon. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na kahit na siya at si Sandro ay hindi pa alisan sa illusory purgatory sa tamang panahon, magiging maayos pa rin sila. Ang anting-anting na hawak niya ay sapat na para madaling lipulin si Lorcan. Sa sandaling ito, kahit na si Lizardo o si Logan, o kahit si Wilbur, Sword 13, at Saber 5, lahat sila ay hindi maiwasang tumingin kay Sandro. Malinaw, lahat sila ay na-curious kung ano ang sumunod na nangyari na nagbigay daan kina Alvin at Sandro na makayanan ang mapanganib na sitwasyong iyon. Sa huli, biglang tumawa si Sandro, at tumawa siya ng napakatalino. Sa huli, nang kumilos si Lorcan laban kay kapatid na Alvin, ang tanawin sa harap ng ating mga mata ay nagdilim, at pagkatapos ay pinalabas tayo ng illusory purgatory. Natigilan ang lahat nang marinig nila ito. Kahit na ito ay maaaring mangyari. Itong swerte mo. Natahimik si Lizardo sa swerte ni na Alvin at Sandro. Alvin. Biglang isang malakas na boses ang bumasag sa maingay na kapaligiran sa pinangyarihan, at naging sanhi ito ng katahimikan, samantalang, ang may-ari ng boses ang naging sentro ng atensyon. Ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, si Carmelo. Ang mga tingin ng lahat ay bumaba kay Carmelo, at ang ilan sa mga tao ay nahulaan pa nga kung ano ang gustong gawin ni Carmelo. Mukhang gusto talaga ni Vice Fort Master Palmer na kunin si Alvin bilang kanyang personal na disipulo. Ang swerte talaga ni Alvin. Kapag naging personal na alagad ni Vice Fort Master Palmer, ganap na siyang makakalakad ng walang sagabal sa Skywolf Fort, sa Ancient Desert City, at maging sa paligid ng Ancient Desert City. Maraming mga batang henyo mula sa 10 dynasties na nakaligtas sa unang round ng mga selection ay tumingin kay Alvin na may naiinggit na mga tingin.
Emph! Ang mga sulok ng bibig ni Sword 13 ay lumulutang sa isang malamig na ngiti, at tila kinukutya niya si Carmelo dahil hindi niya alam ang kanyang mga limitasyon. Sa simula pa lang, paulit-ulit niyang idineklara na si Carmelo ay walang mga kwalifikasyon para kunin si Alvin bilang kanyang personal na disipulo, at ang mga salita ni Sword 13 ay nagpahiwatig pa nga na imposible para kay Alvin na kunin si Carmelo bilang kanyang Panginoon. Vice Fourth Master Palmer, may komento ka ba? Si Alvin ay tumingin ng walang pakialam kay Carmelo at tapat na nagsalita. Bago magsimula ang unang round ng mga selection, ipinangako ko na kapag nalampasan mo na ang unang round ng mga selection at anuman ang paraan na ginamit mo para malagpasan ito, maaari kang maging personal na alagad ng Carmelo. Dahan daw ang nagsalita si Carmelo. At pagkatapos, si Alvin ay humikab at nagtanong na may bahagyang kawalan ng interes. Napasimangot si Carmelo nang makita ang ugali ni Alvin, ngunit sinabi pa rin niya sa mahinang boses, "Ngayon. Ako, si Carmelo, ang Vice Fourth Master ng Skywolf Fort, ay nagnanais na kunin ka, Alvin, bilang aking personal na disipulo. Mula ngayon, ang Skywolf Fort ang magpapalaki sa iyo sa kadakilaan ng buong lakas nito, samantalang kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong buhay sa Skywolf Fort, kasama ang Skywolf." Nang matapos siyang magsalita, walang pakialam na sinabi ni Carmelo, "Sige, maaari kang lumuhad at gawin ang mga formalidad ng pagkuha sa akin bilang iyong Panginoon." Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Carmelo ay naglalagay ng isang one-man show, at hindi man lang niya tinanong ang opinyon ni Alvin. Bukod dito, nang matapos siyang magsalita, hiniling pa niya kay Alvin na lumuhad at gawin ang mga formalidad ng pagkuha sa kanya bilang master. Parang hindi niya lubos akalain na tatanggihan siya ni Alvin, samantalang hindi akalain ng karamihan sa mga taong naruroon na tatanggi si Alvin. Sa ganang kanila, ang pagkuha kay Carmelo bilang master ay kapaki-pakinabang lamang at hindi nakakapinsala kahit kaunti. Kaya, walang dahilan si Alvin para tumanggi. Vice Fourth Master Palmer. Nang ang mga tingin ng lahat ay bumaba kay Alvin, walang pakialam na tumingin si Alvin kay Carmelo. "Mukhang may hindi ka naintindihan Napakunot ang noo ni Carmelo habang bahagyang lumubog ang kanyang ekspresyon. "Talaga bang tatanggihan ako ni Alvin? Sa simula hanggang sa huli, ang gusto mong hilingin sa akin na kunin ka bilang aking Panginoon ay tila ang iyong sariling pagnanasa, tama ba? Una mong hiniling sa akin na kunin kita bilang aking Panginoon, at sa ilalim ng mga pangyayari na hindi mo man lang hinihingi ang aking opinyon, buong tapang mong hiniling sa akin na lumuhad at gawin ang mga formalidad ng pagkuha sa iyo bilang aking Panginoon. Ngunit iniisip ko, saan ka ba nakakuha ng ganoong kalaking kumpiyansa?" Nang magsalita si Alvin dito, tumingin siya ng malalim kay Carmelo, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bahagyang mapanuksong ekspresyon. Hindi pa banggitin ang tono ng pagiging superior ni Carmelo sa simula pa lang ay nagdulot sa kanya ng labis na inis, kahit napakiusapan siya ni Carmelo na kunin si Carmelo bilang kanyang Panginoon, hindi siya papayag. Katulad ng sinabi ng Sword 13, ang isang Vice Fourth Master ng isang third-rate na sekta ng foreign lands ay talagang walang mga kwalifikasyon para maging kanyang master. Siya, si Alvin, ay nagtataglay ng mga alaala ng dalawang buhay na naranasan ng Rebirth Martial Emperor noong siya ay dumating sa foreign lands. Sa ganang kanya, ang mga eksperto lamang na nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent, mga eksperto sa Martial Emperor stage, ang may mga kwalifikasyon na maging kanyang Panginoon. Isang matandang tao lang na hindi pa nakakapasok sa Martial Monarch stage ang nangahas magsalita ng kalokohan sa harap niya at gustong kunin siya bilang isang disipulo. Nakakatawa talaga. Ang makatutuhan ng mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang ang karamihan sa mga naruroon ay pawisan ng malamig para sa kanya. Nabaliw na ba si Alvin? Talagang naglakas loob siyang tumanggi kay Vice Fourth Master Palmer, at hindi man lang siya nagpigil sa kanyang mga salita, ni hindi siya umalis ng anumang lugar para sa talakayan. Huwag kalimutan na nasa tabi niya ang mga eksperto ng Blade Sect para suportahan siya. Maraming tao ang nagbulungan sa diskusyon. Si Alvin ay naghahanap lamang ng kamatayan. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Sherman. Hindi niya akalain na si Alvin ay hayagang lalaban sa Vice Fourth Master ng Skywolf Fort na si Carmelo. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng Skywolf Fort.
Marahil ang Blade Sect ay hindi mas mababa sa Skywolf Fort, ngunit ayon sa kasabihan, ang isang makapangyarihang dragon ay hindi kapantay ng isang ahas sa tahanan nito. Maaaring hindi maprotektahan ng Sword 13 si Alvin sa Skywolf Fort. Ano ba talaga ang gustong gawin ni Alvin? Bahagyang nababaliw ang emperador ng dinastiyang Dark Cloud. Pinangunahan niya ang mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty na lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties para sa kapakanan ng mga reward ng Skywolf Fort. Tila nakakita na siya ng hindi mabilang na Grade 3 Spirit Weapons, Grade 3 Medicinal Pill, at maging ang concept fragments na dumating sa kanyang pag-aari nang magsalita ang Vice Fort Master Palmer ng Skywolf Fort na may intensyon na kunin si Alvin bilang kanyang personal na disipulo. Ngunit sa kritikal na sandali, ang mga salita ni Alvin ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo, at ito ay naging dahilan upang siya ay tuluyang huminahon. Sa parehong oras na siya ay huminahon, ang mga bakas ng lamig ay lumitaw sa puso ng Dark Cloud Dynasty's Emperor. Hindi kaya alam ni Alvin na siya ang kumakatawan sa ating Dark Cloud Dynasty ngayon. Kung magagalit siya kay Vice Fort Master Palmer, mahihirapan din ang ating Dark Cloud Dynasty. Swish! 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 Maraming mga tingin ang sabay-sabay na bumaba kay Carmelo na ang ekspresyon ay kumikislap sa pagitan ng maaliwalas at madilim na ekspresyon at galit na galit hanggang sa labis na galit. Sa kabilang banda, si Wilson na nakatayo sa gilid ni Carmelo ay biglang humakbang pasulong, at ang kanyang malamig at nakatusok na mga buto ay bumaba kay Alvin habang sinabi niya sa mahinang boses, "Alvin, gusto ka ng aking martial uncle na kunin bilang personal na disipulo dahil mataas ang tingin niya sa iyo. Huwag kang maging walang utang na loob. Vice Fort Master Wilson, ayon sa sinabi mo. Kung gusto kitang kunin bilang isang personal na disipulo, dahil din sa mataas ang tingin ko sa iyo." Si Alvin ay hindi natatakot kay Wilson kahit kaunti habang kalmado niyang sinalubong ang mga tingin ni Wilson at nagsasalita ng salita sa salita. "Sino ka sa palagay mo para maglakas loob na ikumpara ang iyong sarili sa aking martial uncle? Ikaw." Ang mga mata ni Wilson ay napuno ng matinding galit habang malamig siyang magsalita. Pero hindi pa siya tapos magsalita nang pigilan siya ng kalapit na Wilson sabay taas ng kamay. Ang tingin ni Wilson na walang anumang emosyon ay bumaba kay Alvin. "Sige. Tapos tatanungin kita. Are you willing to take me as your master?" 778. Vice Fort Master Palmer, sorry talaga. Hindi ako papayag. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, si Alvin ay nagsalita ng hindi nagmamadali upang sagutin ang tanong ni Carmelo. Para sa isang oras, maraming mga tao na naroroon ay nadama ang kanilang mga anit na manhid. Talagang naglakas loob si Alvin na tanggihan siya. Good, good, good. Huminga ng malalim si Carmelo at binibigkas ang salitang mabuti, ng 3 beses ng sunod-sunod bago tuluyang nagtanong sa mahinang boses. Sa ganitong paraan, kinuha mo na ang Sword 13 bilang iyong Panginoon. Saganang kanya, dahil paulit-ulit na sinabi ni Sword 13 na wala siyang kwalipikasyon para kunin si Alvin bilang kanyang disipulo, kung gayon ay tiyak na may dahilan. Ang malamang na dahilan ay kinuha na ng Sword 13 si Alvin bilang kanyang disipulo. Carmelo. Hindi pa nagsasalita si Alvin nang tumingin na ang Sword 13 kay Carmelo. Hindi mo iisipin na kinuha ko si Alvin bilang disipulo ko kanina, at iyon ang dahilan kung bakit kinukutya kita na wala kang kwalipikasyon na kunin si Alvin bilang iyong disipulo, tama ba? Malamig na ungol ni Carmelo, at halatang inamin niya ito sa ipinahiwatig na paraan. Kung gayon, natatakot akong mabaigo ka. Ako, ang Sword 13, ay nararamdaman na katulad mo rin ako at hindi rin nagtataglay ng mga kwalipikasyon upang kunin si Alvin bilang isang personal na disipulo. Nagpatuloy ang Sword 13. Whoosh! Ang mga salita ni Sword 13 ay parang isang bato na nagdulot ng 1,000 alon, at naging sanhi ito ng kaguluhan sa lahat ng naroroon. Ang Sword 13, isang dalubhasa mula sa isang kapangyarihan ng foreign lands, ang Blade Sect, na hindi mas mababa sa Skywolf Fort, at isang pag-iral na pantay ang katayuan sa dalawang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort na ito ay hayagang sinabi na wala siyang mga kwalipikasyon para kunin si Alvin bilang isang disipulo. Sino si Alvin?
Isang batang henyo mula sa isang dynasty lamang, kaya sa anong batayan niya nagawang magsalita ng ganito ang Sword 13? Bukod kay Lizardo, karamihan sa mga tao ay labis na naguguluhan. Si Lizardo lang ang nakakaalam ng malinaw kung ano ang iniisip ng kanyang amo sa kanyang puso. Dahil ang dahilan kung bakit nagsasalita ang kanyang amo ng ganito ay dahil sa sinabi niya sa kanyang amo ang tungkol sa background ni Alvin. Katulad niya, si Alvin ay mula sa isang kaharian na nasa ilalim ng isang Imperial Kingdom na nasa ilalim ng isang empire na nasa ilalim ng Dark Cloud Dynasty. Ang kaharian ay ang pinakamaliit na subordinate na kapangyarihan na nasa pinakamababang antas at pinakamalayo sa mga subordinate na kapangyarihan ng Dark Cloud Dynasty. Hindi pa banggitin ang mga dayuhang lupain, kahit na ito ay ang Dark Cloud Dynasty, ang maliit na kaharian na iyon ay walang pinagkaiba sa isang malayong nayon sa mata ng Dark Cloud Dynasty. Ngunit tiyak na isang binata mula sa isang malayong nayon ang kumilos ng hakbang-hakbang upang tumawid sa sarili niyang landas at taglayin ang kanyang kasalukuyang nakakabigla na lakas. Ayon sa hula ni Sword 13, tila may dalawang uri lamang ng mga posibilidad upang ipaliwanag kung bakit nagawa ni Alvin ang mga naturang tagumpay sa napakaikling panahon. Ang una, si Alvin ay nagtataglay ng isang master ng hindi pangkaraniwang pinagmulan, at ang kanyang amo ay dapat na isang dalubhasa na nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Ang pangalawa, si Alvin ay walang master, at umasa siya sa kanyang sarili at sa iba't ibang hindi inaasahang pagtatagpo na kanyang nakuha upang maabot ang kanyang kasalukuyang mga nagawa. Ano man ang posibilidad na iyon, sa abot ng Sword 13, hindi taglay ni Carmelo ang mga kwalifikasyon upang maging master ni Alvin. Dahil kahit na kinuha ni Carmelo si Alvin bilang kanyang disipulo habang si Alvin ay bata pa, maaaring hindi makuha ni Alvin ang kanyang kasalukuyang lakas. Bukod dito, ayon sa kanyang kaalaman, si Alvin ay nagtataglay din ng isang lihim na pamamaraan na ginamit sa espiritual na lakas, at ito ay isang kakayahan na kahit na ang mga eksperto sa martial monarch stage ay maaaring hindi makontak. Hindi banggitin si Carmelo, kahit isang eksperto sa martial monarch stage ay hindi nagawang ituro ito kay Alvin. Hindi ko talaga akalain na ikaw, Sword 13, ay magbibigay ng ganoong kataas na pagsusuri sa isang maliit na bata. Malamig na tumawa si Carmelo, ngunit bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon. Sa isang tiyak na lawak, ang mga salita ni Sword 13 ay maaaring ituring na nagbigay sa kanya ng paraan. Pagkatapos niyang sumulyap ng walang pakialam kay Alvin, hindi na nagsalita pa si Carmelo dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, insulto lang ang aidudulot niya sa sarili niya. Siyempre, sa kanyang puso, wala siyang ibang hinangad kundi punitin si Alvin bago sunugin ang mga buto ni Alvin at ikalat ang kanyang abo. Ngunit alam niya na alang-alang sa mukha ng Skywolf Fort, at dahil sa presensya ng Sword 13 at Saber 5 na mga eksperto mula sa Blade Sect na kinatatakutan niya, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa kanyang mga mata, si Alvin ay isa lamang langgam, at hindi pa huli ang lahat kahit na hintayin niyang matapos ang martial competition ng 10 Dynasties bago mag-isip ng paraan para patayin si Alvin. Bukod dito, sino ang makakagarantiya na makakaligtas si Alvin sa mga susunod na pagpipilian ng martial competition ng 10 Dynasties? Natapos na ang unang round ng mga selection. Magtipon din kayo dito bukas ng umaga, at sa oras na iyon, pangungunahan ko kayong lahat patungo sa lugar kung saan gaganapin ang ikalawang round ng mga selection. Tumingin-tingin si Carmelo sa natitirang 50 batang henyo at dahan-daang nagsalita. Nang matapos siyang magsalita, nawala na ang buong katawan niya sa lugar, at umalis na siya. Ang tingin ni Wilson na puno ng hangarin na pagpatay ay kumislap kay Alvin habang siya ay malamig na bumantong hininga, at pagkatapos ay dinala niya ang personal na disipulong kinuha niya ngayon, si Lorcan, at umalis upang pumasok sa panloob na kuta ng Skywolf Fort. Karamihan sa mga kabataang henyo mula sa 10 dynasties ay hindi napigil ang ipakita ang mga ekspresyon ng inggit habang tinitingnan nila ang nawawalang figure ni Lorcan. Ang kinatawa ng Darming Dynasty sa pagkakataong ito, ang Dalton Clanchen ay nagpahayag ng isang pambihirang bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Ang Crown Prince ng kanilang Darming Dynasty na maging personal na disipulo ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort ay lubos na kapakipakinabang sa kanilang Darming Dynasty. Wilson, ipakita ng maayos ang iyong kakayahan sa mga sumusunod na pagpipilian.
Baka magkaroon ka ng pagkakataon na kunin ang iba pang Fort Masters ng Skywolf Fort bilang Master. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, si Vice Fort Master Wilson ay isa lamang ordinaryong Vice Fort Master, at maging si Vice Fort Master Palmer ay may mas mataas na katayuan kaysa sa kanya. Matapos mapansin ni Elder Chen na malungkot ang ekspresyon ni Ted, nahulaan niya kung ano ang iniisip ni Ted, kaya umalma siya. Bukod dito, huwag kalimutan na ang may pinakamataas na posisyon sa Skywolf Fort ay hindi iyong Vice Fort Masters, ngunit sa halip ay ang mailap na Fort Master. Ang malabong mga mata ni Ted sa wakas ay nagkaroon ng glow nang marinig niya ito, at ang kanyang mukha ay naglalaman ng dagdag na pakiramdam ng resolusyon. Ngunit nang hindi sinasadyang bumaba ang kanyang tingin sa malayong binata na nakadamit ng violet, hindi maiwasang magdilim ang kanyang ekspresyon. Ang binata na nakadamit ng violet ay hindi pamilyar sa kanya at naging sanhi pa siya ng matinding kahihiyan. Para sa kanya, nang gumamit ang binata na nakadamit ng violet ng hindi maarak at kakaibang kakayahan para talunin siya sa ikasyam na palapag ng Ice Flame Pavilion noong araw na iyon, ito ang pinakamalaking kahihiyan na naranasan niya sa buong buhay niya. Nang maalala niya kung paano tumanggi ang binata na nakadamit ng violet na kunin si Vice Fort Master Palmer bilang Master, mas naging hindi magandang tingnan ang kanyang ekspresyon. Ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, si Carmelo, na hinamak ni Alvin na kunin bilang kanyang amo ay nagkataong isang tao na gusto niyang kunin bilang kanyang Panginoon kahit sa kanyang panaginip. Sa ilang sandali, isang hindi maipaliwanag na kapitan ang bumangon sa kanyang puso. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na si Alvin na nauuna na sa kanya ay tila itinapon pa siya sa malayo, at naging sanhi ito upang hindi siya makahabol. Hindi kaya ako, si Ted, ay hindi kayang talunin siya at hugasan ang kahihiyang dinanas ko sa buong buhay ko. Hindi. Hindi ako nagbitiw sa kapalarang ito. Walang katapusang umuungal si Ted na may ayaw sa kanyang puso. Hindi ko talaga akalain na isang araw ang lumipas ng ganito. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa paglubog ng araw sa abot tanaw. Ang araw at gabi ay hindi makilala sa loob ng illusory purgatory, kaya hindi niya naramdaman ang pagbabago ng oras. Hindi alam, isang buong araw na ang lumipas sa unang round ng martial competition ng mga pinili ng 10 dynasties. Let's go have dinner. Tumingin si Alvin sa grupo ng mga tao sa kanyang tabi at nagmungkahi. Kasabay nito, labis na natakot si Alvin na ang Sword 13 ay tumanggi, kaya ang kanyang tingin ay direktang bumaba sa Sword 13. Senior, sumama ka na rin sa amin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi tumanggi si Sword 13, at kahit na sina Saber 5 at Logan ay sumama para kumain, na naging dahilan para mawala ng imak si Alvin. Ganyan ba kakapal ang balat nitong mag-asawang master at alagad? Pagkaalis ng grupo ni Alvin, ang mga kinatawan at mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan ay sa wakas ay kumilos. Ang ilan sa kanila ay tumulong sa mga matatanda ng Skywolf Fort na linisin ang mga bangkay sa arena ng labanan, habang ang natitirang mga tao ay maaaring lumabas ng Skywolf Fort o tumungo sa mga pavilyong inayos ng Skywolf Wolf para sa kanila. Sa anong batayan nakuha ni Alvin ang napakataas na antas ng pagkilala mula sa ekspertong iyon ng Blade Sect? Oo. Ang ekspertong iyon mula sa Blade Sect ay halatang eksperto sa parehong antas ni Vice Fort Master Palmer at Vice Fort Master Wilson, ngunit talagang sinabi niya na wala siyang mga kwalifikasyon para kunin si Alvin bilang kanyang disipulo, at talagang hindi ito kapanipaniwala. Marahil ang dalubhasa sa Blade Sect ay sadyang nagmimastula. Si Alvin na naging kilala ng lahat ng mga kinatawan at mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya 2 araw na ang nakalipas ay muling naging sentro ng kanilang mga talakayan. Skywolf Fort, panloob na kuta. Martial Uncle, si Alvin ay napakapangaha sa harapan mo ngayon. Hindi ba hahayaan mo na lang iyon? Sa isang malawak na courtyard, nakasimangot si Wilson habang nakatingin kay Carmelo. Naningkit ang mga mata ni Carmelo nang dumaan ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Then what do you think I should do? Patayin siya ng diretso. Not to mention that Sword 13 will stop me. Even if I really kill him, what would the people outside say about me? Sasabihin nila na ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, si Carmelo, ay gustong kunin ang isang binata bilang kanyang personal na disipulo,
Ngunit napalitan siya ng galit dahil sa kahihiyan dahil tinanggihan siya ng binata, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang lakas para ay bully at patayin ang binata. Nang matapos siyang magsalita, malamig na ngumuso si Carmelo. Hindi kaya hahayaan na lang natin ang bagay na ito. Ang mga mata ni Wilson ay kumikislap na may malamig na liwanag, at sinabi niya na may ayaw niyang ekspresyon, walang alinlangang tumitingin siya sa ating Skywolf Fort sa pamamagitan ng pagtrato ng ganoon kay Marshall Uncle. Hindi ako papayag na pakawalan siya ng ganoon. Bitawan mo siya. Imposible. Ngumisi si Carmelo. Marshall Uncle, anong ibig mong sabihin? Lumiwanag ang mga mata ni Wilson at hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka. Huwag mong kalimutan na mayroon pang 3 round ng pagpili sa Marshall Competition of the 10 Dynasties. Go tell that personal disciple na tinanggap mo lang iyon hanggat kaya niyang patayin si Alvin at tulungan akong ilabas ang galit ko, bibigyan ko siya ng 8th-level fire concept fragment. Sabi ni Carmelo. Ika-8 antas ng fire concept fragment. Hindi mapigilan ni Wilson na mapabuntong hininga nang marinig niya si Carmelo. Kahit na nagbigay siya ng 3 antas ng fire concept fragment sa kanyang personal na disipulo, may pagkakaiba tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa sa pagitan nito at ng 8 antas ng fire concept fragment na nasa pagmamay-ari ng kanyang Marshall Uncle. Ang 3 antas ng fire concept fragment ay may kakayahan lamang na tumulong sa isang martial artist na nakaintindi ng fire concept na mabilis na umabant hanggang sa 3 antas ng advanced fire concept. Matapos maunawaan ng martial artist ang 3 antas ng advanced fire concept, ang 3 antas ng fire concept fragment ay magiging pulbos at maglalaho. Ang paglilinang pagkatapos nito ay mangangailangan ng martial artist na umasa sa sariling pangunawa ng martial artist, o marahil ay umasa sa paghahanap ng isa pang fire concept fragment na mas mataas pa. Sa kabilang banda, ang isang 8 antas ng fire concept fragment ay sapat na upang payagan ang isang martial artist na nakaintindi ng fire concept na mabilis na makamit ang estado ng 8 antas ng advanced fire concept sa loob ng maikling panahon. Kahit na ito ay nasa Skywolf Fort, napakakaunti lamang sa 8 antas ng advanced concept fragment. 779. Hindi kailanman naisip ni Wilson na talagang kukunin ng kanyang Marshall Uncle ang 8 antas ng fire concept fragment na matagal na niyang itinago para sa kapakanan ng pagpatay kay Alvin. Sa sandaling ito, lubos na naramdaman ni Wilson ang puot ng kanyang Marshall Uncle kay Alvin, at ang puot na nagmumula sa loob ng mga buto. Don't worry Marshall Uncle, sasabihin ko kay Yong. Lumiwanag ang tingin ni Wilson, at nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso para sa personal na disipulong kinuha niya. Pagkatapos ng lahat, ang isang 8 antas ng fire concept fragment ay hindi gaanong karaniwang nakikita. Ang isang 8 antas ng fire concept fragment ay nagmula sa isang eksperto sa void transformation stage na nakaunawa sa 8 antas ng advanced fire concept, at isang eksperto sa void transformation stage na tulad nito ay karaniwang isang pag-iral sa 7 antas ng void transformation stage o mas mataas. Kung nais ng isang tao na makakuha ng isang 8 antas ng fire concept fragment, kung gayon ang isa ay kailangang maghintay para sa isang pag-iral na tulad nito upang mamatay mula sa pag-ubos ng habang buhay, ng pagpatay sa isang pag-iral na tulad nito. Kaya, kitang-kita kung gaano kahirap makuha ang 8 antas ng fire concept fragment. Sa lalong madaling panahon, bumalik si Wilson sa courtyard kung saan siya nakatira, at ang personal na alagad na kinuha niya ay inayos na manatili sa loob ng isang silid sa courtyard na ito. Bata! Sumigaw si Wilson pagkapasok niya. Guru! May kabuuang 3 silid sa looban, at isang tao ang lumabas mula sa pinakakaliwang silid bago tumingin kay Wilson ng may paggalang at paggalang. Ito ay ang Crown Prince ng Darming Dynasty, si Lorcan. Kahit na si Lorcan ay isang Supreme Crown Prince sa Darming Dynasty, ang lugar na ito ay ang Skywolf Fort, at ito ay isang mabigat na kapangyarihan ng mga dayuhang lupain na maaaring lipulin ang Darming Dynasty sa pamamagitan ng casual na pagpapadala ng isang elder na may malalim na paglilinang. Hindi siya nangahas na magpahangin sa isang kapangyarihan ng mga dayuhang lupain na tulad nito. Haha! Yung, halika, may sasabihin sa'yo si Master. Tinawag ni Wilson si Lorcan bago dumiretso sa punto.
Dapat nakita mo kung paano tinatrato ni Alvin ang iyong martial ancestor, tama ba? Oo. Tumango si Lorcan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang takot nang maalala niya ang eksenang nakita niya sa panlabas na kuta hindi pa katagal. Kahit na hindi siya umaasa na kunin ni Alvin ang martial ancestor na iyon bilang master dahil kapag kinuha ni Alvin si Carmelo bilang master, siya ay magiging mas mababa kay Alvin sa seniority sa buong buhay niya at kailangan niyang tawagan si Alvin martial uncle. Ngunit hindi niya akalain na si Alvin ay talagang magiging mapangahas, at hindi lamang direktang tinanggihan ni Alvin ang kanyang martial ancestor, ang mga salita ni Alvin ay hindi nag-iwan ng anumang lugar para sa talakayan. Master, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ni Lorcan. Hindi nagpatalo si Wilson at direktang nagsalita tungkol sa sinabi sa kanya ni Carmelo. Hanggat kaya mong patayin si Alvin sa martial competition ng 10 Dynasty sa pagkakataong ito, ang iyong martial ancestor ay bibigyan ka ng ikawalong antas ng Fire Concept Fragment. Ikawalong antas ng Fire Concept Fragment. Napabuntong hininga si Lorcan habang ang kasakiman ay agad na bumalot sa kanyang mga mata, gayunpaman, ang kasakiman na ito ay mabilis na naglaho at isang mapait na ngiti ang bumalot sa kanyang mukha. Napansin ni Wilson ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Lorcan mula sa simula hanggang sa huli, at hindi niya maiwasang matigilan nang makita niya ang mapait na ngiti ni Lorcan. Guro. Napabuntong hininga si Lorcan. Sa totoo lang, halos mapatay ko na ang Alvin na iyon noong nasa loob tayo ng Illusory Purgatory. Ngunit sa kasamaang palad, nang malapit na siyang mamatay sa kamay ko, pinaalis tayo ng Illusory Purgatory. Napakaswerte niya. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Wilson, at nakaramdam siya ng hindi paniniwala sa swerte ni Alvin, pagkatapos ay sinabi, huwag kang mag-alala, may pagkakataon pa rin mamaya. Mamaya na. Umiling si Lorcan. Guru, may isang bagay na hindi mo alam. Si Alvin ay hindi isang simpleng figure. Narinig ko mula kay Sherman na nagmula sa Dark Cloud Dynasty tulad ni Alvin. Kasunod nito, binanggit ni Lorcan ang lahat ng sinabi sa kanya ni Sherman tungkol sa Illusory Realm Soul Skill ni Alvin. Illusory Realm Soul Skill. Soul Skill. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Wilson, at ipinakita niya ang nagtatakang ekspresyon. Sigurado ka bang soul skill ito? Bukod sa mga variant at demonyong hayop na nagtataglay ng pambihirang likas na talento, paanong ang isang martial artist ng tao ay maaaring magsagawa ng isang spiritual force technique na katulad ng soul skills ng hindi nagiging martial emperor? Imposible. Ito ay ganap na imposible. Bilang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, lubos na nauunawaan ni Wilson ang soul skills, at alam niya na ito ay kakayahan ng mga variant at demonyong hayop na nagtataglay ng pambihirang likas na talento. Kahit na ang mga martial artist ng tao ay may kakayahan din na gumamit ng mga diskarte sa spiritual force na katulad ng mga kasanayan sa kaluluwa, ngunit kailangan nilang makapasok sa martial emperor stage bago nila ito magamit. Nang marinig kong nagsalita si Sherman tungkol sa bagay na ito, mukhang hindi ito peke. Patuloy ni Lorcan. Kahit na ngayon, nang maalala niya ang strand ng itim na kulay na tatak ng apoy na lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Sherman at ang lakas na kayang ganap na durugan siya na biglang sumabog palabas mula kay Sherman, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng bahagyang takot sa kanyang puso. Sa oras na iyon, kung talagang gusto ni Sherman na kitilin ang kanyang buhay, siguradong patay na siya. Kaya naramdaman niya na si Sherman ay walang dahilan para linlangan siya. Itong Sherman na binanggit mo ay miyembro ng Dark Cloud Dynasty. Kakilala mo siya noon pa. Kumunat ang noo ni Wilson. Nakilala ko siya sa Illusory Purgatory. Tumawa ng mapait si Lorcan. Illusory Purgatory. Hindi mo siya pinatay. Natigilan si Wilson. Patayin siya. Tumitig saglit si Lorcan bago tumawa ng mapait. Guro, gusto ko siyang patayin, ngunit ang problema ay hindi ako katugma sa kanya. Ano? Hindi ka bagay sa kanya. Bahagyang nagulat si Wilson. May mas malakas pa sa iyo sa Dark Cloud Dynasty. Tumango si Lorcan, at pagkatapos ay nagtanong. Tama, Guro, may gusto akong itanong sa iyo. Alam mo ba kung bakit may lilito na kulay itim na tatak ng apoy sa pagitan ng mga kilay ng isang tao?
At saka, pagkatapos na lumitaw ang kulay itim na tatak ng apoy na ito, ang lakas ng tao ay agad na tataas. Black-colored flame brand. Kumunat ang noo ni Wilson. Ano yun? Nagpatuloy si Lorcan. Guru, si Sherman ay orihinal na unang antas lamang ng void interpretation stage na martial artist at hindi ako katugma. Ngunit nang may lumitaw na isang hibla ng kulay itim na flame brand sa pagitan ng kanyang mga kilay, agad siyang nagkaroon ng lakas na maihahambing sa ikalimang antas ng void interpretation stage at naging dahilan upang hindi na ako makalaban pa sa harap niya. Ang unang antas ng void interpretation stage na martial artist ay agad na nagkaroon ng lakas sa ikalimang antas ng void interpretation stage. Isang itim na kulay na tatak ng apoy ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Wilson, at pagkatapos ay nahulaan niya. Pwede bang secret technique? Hindi ko alam. Umiling si Lorcan. Mukhang kailangan kong makilala si Sherman. Tawagan mo siya, sabi ni Wilson kay Lorcan. Oo. Sagot ni Lorcan at umalis. Sa isang restaurant malapit sa Skywolf Fort, ang grupo ni Alvin ay nakaupo sa paligid ng isang mesa at kumakain ng masarap na alak at masarap na pagkain. Matapos magutom sa isang buong araw, ang lahat ay nahuhulog sa pagkain at pag-inom ng matamis. Hindi nagtagal, nawalis na ang masarap na alak at mga masasarap na pagkain sa buong mesa. Pagkatapos nilang kumain at mabayaran ni Alvin ang bill, umalis ang kanilang grupo sa inn at umakyat sa langit na may balak na bumalik sa Skywolf Fort. Biglang huminto sa paggalaw ang mga figure ni Sword 13 at Saber 5 nang lumingon sila sa gilid ng restaurant, at nang wala silang napansing kakaiba, nagpatuloy silang dalawa sa pagsulong. Pagkaalis ng grupo ni Alvin, isang may edad na figure ang lumabas mula sa mga anino sa lugar na iyon nang sumulyap si Saber 5 at Sword 13 kanina. Alvin, ang swerte mo. Hindi ako naniniwala na ang Sword 13 ay makakasunod sa iyong tabi sa lahat ng oras. Ang mga mata ng matanda ay nagbuga ng matinding puot habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang matanda ay ang patriarch ng Drake Clan, Leroy. Para sa kapakanan ng paghahanap ng pagkakataon na patayin si Alvin sa isang suntok, palagi siyang tumatambangan sa labas ng Skywolf Fort habang naghihintay ng pagkakataon, at kahit na sa wakas ay lumabas na si Alvin ngayon, wala siyang paraan para makakilos. Ang dalubhasa ng Blade Sect, Sword 13, ay palaging sumusunod sa tabi ni Alvin, at siya ay lubos na hindi nakahanap ng pagkakataong kumilos. Baka si Leroy. Kahit na ang mga aksyon ng Sword 13 at Saber 5 ay maikli, ngunit napansin pa rin ito ni Alvin na nagtataglay ng napakahusay na kakayahan sa pagmamasid, at hindi niya maiwasang mahulaan sa kanyang puso. Sa loob ng Ancient Desert City, walang alinlangan na ang patriarch ng Drake Clan na si Leroy ang gustong kitilin ang kanyang buhay, samantalang, ngayong pinaghihinalaan niya may nagmamasid sa kanila mula sa mga anino, nahulaan niya na ang taong iyon ay malamang na si Leroy. Madaling iwasan ang isang strike sa bukas, ngunit ang isang arrow mula sa mga anino ay mahirap iwasan. Sa kalaunan ay magiging isang malaking problema si Leroy kung hindi siya papatayin. Nagmuni-muni si Alvin sa kanyang puso habang pabalik. Ngunit, si Leroy ay isang pang-anim na antas ng Void Transformation Stage na martial artist, at may isang paraan lamang na magagawa niya para patayin si Leroy, at ang landas na iyon ay ang gamitin ng anting-anting na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Gayunpaman, dalawa na lamang sa mga anting-anting na iyon ang natitira, at kung ito ay hindi isang pangangailangan, talagang ayaw niyang gamitin ang mga ito. Never mind. I won't take the initiative to go against him. Pero kung talagang hahanapin niya ako, then kahit gumamit pa ako ng anting-anting, papatayin ko pa rin siya para mawala ang anumang gulo sa hinaharap. Nagdesisyon si Alvin sa kanyang puso. Eh di ba Lorcan yun? Biglang pumasok ang boses ni Sandro sa mga tainga ni Alvin, at naging sanhi ito upang hindi maiwasan ni Alvin na tumingin sa kanyang mga mata, at napansin ni Alvin na si Lorcan ay patungo sa isang pavilion. Hindi ba iyon ang pavilion na tinitirhan ni Sherman? Bahagyang nagdikit ang magagandang kilay ni Irish.
Pagkaraan ng maikling sandali, nakita ng grupo ni Alvin na pagkatapos na tumayo si Lorcan sa kalangitan sa labas ng isang pavilion sa loob ng maikling sandali, isang figure ang bumaril mula sa loob ng pavilion at nakipagtagpo kay Lorcan. Sherman! Tumaas ang mga kilay ni Alvin habang ang napakalamig na ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata. Kung hindi ito ang Skywolf Fort at mahigpit na ipinagbabawal ang pag-atake sa iba, kung hindi, wala na siyang ibang hiling kundi ang maningil at direktang patayin si Sherman ngayon. Dinala ni Lorcan si Sherman sa Inner Fort. Ano ang gusto nilang gawin? Napasimangot si Sandro nang makita niya sina Lorcan at Sherman na mabilis na pumasok sa loob ng kuta, at nagsalita siya na may bahagyang pag-aalalang tono. As far as he was concerned, walang magandang mangyayari sa 2 taong ito na magkasama. Lorcan, alam mo ba kung bakit ako hinahanap ni Vice Fort Master Wilson? Tanong ni Sherman kay Lorcan pagkatapos nilang makapasok sa loob ng kuta. Ito ay higit sa lahat para sa kapakanan ng pagtatanong sa iyo tungkol sa illusory realm martial skill ni Alvin. Nais ng aking martial ancestor na patayin ko si Alvin sa mga susunod na pagpipilian ng martial competition, at hindi siya nagtiis na magbigay ng isang 8 antas ng fire concept fragment para dito, sabi ni Lorcan. 8th level fire concept fragment. Lumiwanag ng maliwanag ang tingin ni Sherman at ang kinang ng kasakiman ay bahagyang kumislap sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong nawala. Sayang naman. Si Sherman, sa totoo lang, palaging may isang bagay na na-curious ako. Ano nga ba ang ginagamit ni Alvin para kontrahin ka? Kung tutusin, ganap mo na siyang kayang patayin kaagad sa lakas na taglay mo pagkatapos lumitaw ang tatak ng apoy sa pagitan ng iyong mga kilay. Si Lorcan ay palaging naguguluhan sa bagay na ito, at palagi niyang hindi nababalot ang kanyang ulo dito. 800. Kahit na malabo niyang naunawaan mula sa pag-uusap nina Alvin at Sherman sa Illusory Purgatory ngayon na mukhang may kakayahan si Alvin na kontrahin si Sherman, ngunit hindi niya alam kung paano kinontra ni Alvin si Sherman. Walang pakialam na sumulyap si Sherman kay Lorcan, ngunit hindi ito nagsalita. Anong biro? Hindi siya tanga to the point of revealing his weak point. Tila naunawaan ni Lorcan ang malalim na kahulugan sa mga tingin ni Sherman at nahihiya siyang ngumiti habang sinenyasan si Sherman. Tara na, ihahatid na kita kay Master. Nakilala muli ni Sherman ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, Wilson, sa isang maluwang na patio. Vice Fort Master Wilson. Bahagyang tumango si Sherman kay Wilson at hindi ito masyadong mainit. Kahit na si Wilson ay ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, at si Wilson ay isang pinakamataas na pag-iral sa kanya ngayon, ngunit dahil ang hibla ng hindi kumpletong kaluluwa ay naninirahan sa loob ng kanyang katawan, alam niya na kahit na ang pag-iral sa 7 antas ng Void Transformation Stage o mas mataas ay parang langgam pa rin sa harap ng isang tunay na eksperto. Sa kabilang banda, ang kinabukasan niya, si Sherman, ay malayo sa isang bagay na maaaring pigilan lamang ng Void Transformation Stage. Siya ay isang pag-iral na magiging isang martial monarch at maging isang martial emperor. Ikaw si Sherman. Agad na lumungkot ang mukha ni Wilson nang makita niya si Sherman na talagang nagbubunyag ng ganoong arrogant na ugali kapag kaharap siya. Whoosh! Kaagad, isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kanya upang idiin si Sherman, at gusto niyang ibaba ni Sherman ang kanyang mayabang na ulo. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis niyang napansin na tila hindi naramdaman ni Sherman ang kanyang aura, at mula sa simula hanggang sa huli, si Sherman ay may kalmadong ekspresyon at nakatingin sa kanya na may mapanlinlang na ngiti. Agad na lumubog ang mukha ni Wilson, at hindi na siya nagtimpi pa, hinihimok ang kanyang pinakamalakas na aura na wolisin na may intensyon na yumuko si Sherman sa kanyang katawan. Nakalulungkot, gaano man ang kanyang aura ay tumakas tulad ng mga alon ng isang marahas na bagyo, si Sherman ay nanatiling matatag bilang isang bato. Vice Fort Master Wilson, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Let's get to the point. Naiinip na nagsalita si Sherman. Isang martial artist lamang na Void Transformation Stage ang gustong sugpuin siya gamit ang kanyang aura. Siya ay hindi isang solong tao ngayon pagkatapos ng lahat, at may isa pang mabigat na kaluluwa na nagtatago sa loob ng kanyang katawan.
Kahit na ito ay isang hibla lamang ng isang hindi kumpletong kaluluwa, ngunit hindi ito isang bagay na maaaring sugpuin ng aura ng isang void transformation stage na martial artist. Sherman. Nang makita ng mga mata ni Wilson ang layuning pumatay, naging malungkot ang ekspresyon ni Lorcan habang nakatitig kay Sherman. Mangyaring maging magalang kapag nakikipag-usap ka sa aking Panginoon. Respeto. Si Sherman ay sumulyap ng walang pakialam kay Lorcan at kinutya ng may paghamak. Lorcan, karapat-dapat ka bang magsalita tungkol sa paggalang sa akin? Kung alam ko nang mas maaga na hindi mo kayang patayin si Alvin sa illusory purgatory ngayon, talagang hindi kita pinakawalan. Magaling. Napakagaling. Malalim na sumulyap si Wilson kay Sherman habang pinipigilan niya ang apoy ng galit sa kanyang puso at sinabi sa mahinang boses, "Narinig ko mula sa aking disipulo na pagkatapos ng isang kulay itim na tatak ng apoy ay lumitaw sa pagitan ng iyong mga kilay, ang iyong lakas ay tataas ng paputok. At ito ay agad na tataas mula sa unang antas ng Void Interpretation Stage hanggang sa ikalimang antas ng Void Interpretation." Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Wilson ay nagpahayag ng kasakiman. "Kung hindi ako mali, dapat ay gumawa ka ng isang uri ng lihim na pamamaraan, tama? Secret technique?" Natigilan si Sherman bago tumawa ng may pang-aalipusta. "Alam kong hindi mo ito aaminin, ngunit ipinapayo ko sa iyo na masunurin mong ibigay ang lihim na pamamaraan na iyon. Kung hindi, ang araw na ito sa susunod na taon ay ang araw ng iyong anibersaryo." Ganap na binitawan ni Wilson ang lahat ng pagpapanggap, at isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang bumangon mula sa kanya upang walisin si Sherman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natigilan si Wilson. Dahil napansin niya na ang ekspresyon ni Sherman ay hindi nagbago kahit kaunti nang humarap sa kanyang layuning pumatay, at parang walang takot si Sherman. "Hindi ka ba natatakot sa kamatayan?" Lumubog ang mukha ni Wilson. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan. Umiling si Sherman. "Kung gayon, bakit napakahusay mo kapag nahaharap sa napipintong kamatayan?" Tanong ni Wilson sa mahinang boses. "Ang dahilan kung bakit ako nabubuo ay dahil naniniwala ako na hindi ako papatayin ni Vice Fort Master Wilson. Dahil kapag pinatay mo na ako, hindi mo lang makukuha ang sekretong pamamaraan na iyong nahulaan, hindi mo rin makukuha ang isang kayamanan na madaling maabot." Kumpiyansa na nagsalita si Sherman. "Tigilan mo na ako sa pagtatangkang lokohin." Malamig na ungol ni Wilson. "Kung hindi ako nagkakamali, ang dahilan kung bakit ako hinanap ni Vice Fort Master Wilson ay higit sa lahat ay para malaman ang tungkol sa kakayahan ni Alvin, tama ba? Sa totoo lang, ngayong pag-uusapan ko ito, nasa iisang bangka na tayo tungkol sa pakikitungo kay Alvin. Lahat kayo ay gustong patayin si Alvin, at gusto ko siyang patayin din." Si Sherman ay tapat na nagsalita. "Napakatalino mo. Ngunit kumpara sa pagpatay kay Alvin, mas interesado ako sa sekretong pamamaraan na taglay mo." Malalim na sumulyap si Wilson kay Sherman. "Secret technique?" Nagsimulang tumawa si Sherman. "Vice Fort Master Wilson, kung sa tingin mo ay may alam akong secret technique, nagkakamali ka talaga. Napakalaki ng Cloud Continent, bukod sa mga ordinaryong martial artist at iba't ibang demonyong hayop, dapat narinig na ni Vice Fort Master Wilson ang variants, di ba? Mga variant. Hindi napigilan ng mga mag-aaral ni Wilson na maghigpit nang marinig niya ito. Kahit na hindi pa niya nakita ang mga variant ng legend gamit ang sarili niyang dalawang mata, nakakita pa rin siya ng mga pagpapakilalang nauugnay sa mga variant na ito mula sa ilang aklat ng mga hindi pangkaraniwang paksa. Ang mga variant ay produkto ng unyon sa pagitan ng mga tao at mga demonyong hayop, at ang posibilidad na sila ay ipanganak ay napakababa. Sa Cloud Continent, hanggat ang isang demonyong hayop ay nakapasok sa Void Transformation Stage, ang demonyong hayop ay magiging isang demon na maaaring mag-anyong tao at hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Bukod dito, pagkatapos ang mga demonyo na ito ay mag-anyong tao, marami sa kanila ang makikiisa sa mga tao at mangganganak ng mga bata. Karaniwang nagsasalita, ang pagsasama ng mga tao at mga demonyo ay maaaring magsilang ng mga purong tao o mga purong demonyong hayop. Ngunit mayroon ding mga pagbubukod.
Kumbaga, may isa sa 10,000 pagkakataon na magkakaroon ng variation, at ang variation na ito ay ang napakabihirang variant ng cloud continent. Ang mga variant ay nahahati sa dalawang uri, at nabibilang sila sa dalawang sukdulan. Ang isang uri ay katamtaman, at ang kanilang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ay mas mababa pa sa kanilang mga magulang, samantalang ang isa pang uri ay nagtataglay ng labis na langit na hindi makaunawa sa kakayahan at likas na talento, at ang ganitong uri ng variant ay maaaring isang tao o isang demonyong hayop. Pareho silang may pagkakatulad at iyon ay pareho silang nagtataglay ng isang uri ng sobrang nakakatakot na kakayahan. Ang kakayahang ito ay likas na taglay nila, na nagiging sanhi ng pagiging kakaiba nito at imposibleng gayahin. Ayon sa bulong-bulungan, ang kakayahang ito ay tinawag na isang innate ability. What you mean is, you're a variant. At saka, itong kakayahan mo na makakapagpapataas ng lakas mo sa maikling panahon ay ang innate ability mo. Nang tumingin muli si Wilson kay Sherman, bahagyang nagsikip ang kanyang mga pupil, at ang kanyang boses ay napuno ng pagtataka. Pagkatapos ng lahat, ang mga variant at innate abilities ay isang bagay na nakita niya sa mga libro, at hindi niya ito na-encounter sa katotohanan. I never imagined that Vice Fourth Master Wilson is so knowledgeable to actually know about the innate ability of US variants. Ngumiti si Sherman ng napakatalino. Siyempre, sa halip ay nginisya niya ang kanyang puso. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi alam kung ano ang mga variant, ni hindi niya alam kung ano ang isang innate ability isang sandali bago ito. Ang lahat ng ito ay isang bagay na itinuro sa kanya ng Ghost Flame, na nagtago sa kanyang katawan, na sabihin, at ito ay para lamang sa kapakanan ng panlilinlang sa Vice Fourth Master ng Skywolf Fort sa harap niya. Siyempre, kahit na ito ay variant o innate abilities, talagang umiral sila ayon kay Elder Ghost, si Sherman lang ang hindi isa. Sinsabi mo variant ka, gusto ko talagang masaksihan ang innate ability mo. Tinitigan ni Wilson si Sherman na may nagbabagang tingin. Ang pinakagusto niyang gawin sa sandaling ito ay kumpirmahin kung ang kakayahan ni Sherman ay isang lihim na pamamaraan o isang katutubong kakayahan. Kung ito ay isang lihim na pamamaraan, tiyak na magkakaroon ito ng side effect, at makikita niya ito, samantalang, ang innate abilities ay mga kakayahan na likas na taglay ng mga variant, at wala itong anumang side effect. Sa gusto mo, tumango si Sherman. Sa susunod na sandali, ang origin energy sa kanyang katawan ay lumundag at naging sanhi ng pagkagulo ng enerhiya ng langit at lupa, at pagkatapos ay nagtagpo ito sa 20 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Unang antas ng Void Interpretation Stage. Sa ilang sandali, isang maliit na itim na tuldok ang nagsimulang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Sherman, at ang maliit na itim na tuldok ay mabilis na lumaki pagkatapos itong lumitaw bago ito naging isang itim na kulay na tatak ng apoy sa huli. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang tingin ni Wilson na nakatingin sa kababalaghan ng langit at lupa sa itaas ng Sherman. Ang kababalaghan ng langit at lupa ay agad na sumailalim sa isang napakalaking pagbabago, at isa pang 50 sinaunang may sungay na dragon silhouette ay agad na lumitaw sa gilid ng umiiral na 20 sinaunang sungay na dragon silhouette. Sa pamamagitan lamang ng origin energy, ito ay maihahambing sa lakas ng 70 sinaunang may sungay na dragon. Ito ay tiyak na tanda ng isang ikalimang antas ng Void Interpretation Stage na martial artist. Tahimik na lumipas ang oras. Pagkalipas ng kalahating oras, ang itim na kulay na flame brand sa pagitan ng mga kilay ni Sherman ay unti-unting umatras, at ang karagdagang 50 sinaunang sungay na dragon silhouette sa kalangitan sa itaas niya ay unti-unting nagkalat, na naging sanhi ng nagngangalit na origin energy sa kanyang katawan upang umatras ng higit sa kalahati. Para kay Sherman mismo, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, at hindi maisip na ang kanyang mga aksyon mula kanina ay nagdulot ng anumang mga side effect. Si Lorcan na nakatayo sa gilid ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Kalahating oras. Hindi niya kailanman naisip na si Sherman ay talagang may kakayahang mapanatili ang isang estado ng pagiging nasa ikalimang antas ng Void Interpretation Stage sa loob ng kalahating oras.
Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na sumabog si Sherman ng may lakas sa ikalimang antas ng Void Interpretation Stage noong araw na iyon, nadurog siya sa isang kisap mata, at nadiin siya ng lakas ni Sherman hanggang sa puntong hindi na niya kayang lumaban. It's really an innate ability. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Wilson dahil pagkatapos niyang makita na walang side effect sa katawan ni Sherman, naniwala siya sa mga salita ni Sherman. Hindi ko talaga akalain na ako, si Wilson, ay makakakita talaga ng isang Rumord variant sa buong buhay ko. Ito ay talagang isang stroke ng swerte. Bukod doon, ang innate ability ng legend ay talagang nakakatakot. Nagagawa nitong payagan ng isang first-level Void Interpretation Stage martial artist na pataasin ang kanyang lakas sa ikalimang yugto ng Void Interpretation. Bumantong hininga si Wilson, at pagkatapos ay may naisip siya at nagtanong. Ayon sa aking kaalaman, kahit ang innate ability ng isang variant ay nangangailangan ng pagkonsumo ng spiritual force. May mga restrictions ba ang innate ability mo? Maaari lamang itong mapanatili ng halos 1 oras araw-araw. Si Sherman ay handa na para dito noon pa man, at mahinahon siyang sumagot. Halos 1 oras araw-araw. Ang mga mag-aaral ni Wilson at Lorcan ay sabay na nagsikip, at hindi nila maiwasang magmura ng sabay-sabay. Freak! Sherman, maaari bang si Alvin ay isang variant din? Biglang parang may naisip si Wilson at hindi niya maiwasang magtanong. Narinig kong sinabi ni Yong na sinabi mo na si Alvin ay may kakayahang mag-execute ng soul skills. Ayon sa aking kaalaman, maliban na lang kung ang isang taong martial artist ay makapasok sa martial emperor stage, kung hindi, magiging imposible para sa isang tao na martial artist na magsagawa ng isang kakayahan na katulad ng isang soul skill. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.